ka-agri. Time check 5 o'clock. Ngayon ay katapusan ng Agosto. Napakaganda ng pagtatapos ng Agosto dahil magandang simula ulit dahil tignan nyo ay lumabas na lahat ng hamog. At ibig sabihin kung mahamog sa umaga, sigurado yan na malakas ang sikat ng araw mamaya. Ayan, meron na tayo ulo pang ready. Ayan, kumuha tayo nung nakarang araw ng fish amino acid galing sa Quezon, Majo Farm. Ayan, meron pa yung black soldier fly, hindi natin tinanggal, pipigay na lang natin so, pag ginamit at ibigay natin dyan sa mga alaga natin. Okay, silipin natin itong pan natin. Buti naman at sumikat na ang araw para mapabilis ng tumangkad itong at lumabas lahat itong sabog tanim natin na ilang araw na ayaw sumikat ng araw at umulan. Ngayon ay time na para magpaani kayo mga kasaka. Ayan, mahabol nyo pa yung magandang presyo. Sigurado yan na malakas ang sikat ng araw mamaya dahil tignan nyo naman, binabana ng hamog yung maraming tubig galing sa ulap. Okay, sharing is caring. Iikot tayo. Ayun, naglabasan na. Ayan, meron na. Naglabasan na yung kan natin, mga sibol ng palay natin. Ayan, unti-unti na naglalabasan. Okay, tara. At makaikot tayo ng maaga. Puntahan natin hanggang sa dulo. Sharing is caring. Good morning. Agri, maaga tayo ngayon at samahan nyo ako na tignan ang sitwasyon ng palay natin, kung dapat ba tayo maghuli. Pwede tayong maghulip yan, yung mga malalalim. Kung walang sisibol, pwede nating itsahan yan ng mas early maturing variety kaysa ito, kasi magpa 5 days pa lang ngayon naman. Ibig sabihin itong variety kasi na to hybrid at inbreed lahat yan. Tapos hybrid dun sa hectares ay may 113 days maturity, sabay sila. Ibig sabihin kung gusto nyong maghulip ng yung hindi na kayo mapapagod, yung kagaya nun dyan sa matubig, kung tumuloy man yung ulan, may hirapan ng sumibol yung malalim na ganun na hindi mapatuyuan. Pero na-bless pa rin tayo ngayong araw, katapusan ng August, at tignan nyo, ibinabana ibinabana yung nasa ulap na tubig, kaya mamaya ay malakas yung sikat ng araw at pabor naman sa ating sabog tanim at mga palay pa na hindi na harvest. Okay, ngayon i-evaluate natin yung mga malalalim kung may sisibol o wala. Samahan nyo ako. Palabas na yung mga mangingitim na itong palayan natin dahil ang daming organismo. Makikita nyo naman, mapapansin nyo, binubuhag-hag na yan ng mga bulate. May nakikita na tayo na sibol dyan, merong half inches, 1 inches, at sigurado mahuhuli yung nasa malalim, pero nakikita natin may sumisibol na. Kita nyo ba? Ayan, pansinin nyo, nalubog na yan ha, inaktwal na natin, mayroon ng sibol. Ayan, mga sa susunod na araw yan, 1 week magiging green na yan sa 1 week, at pwede na tayo after 1 week. Yan, may basa-basa pa. Pupulyarin na natin yan. Soil and soil spraying muna tayo kasi hindi pa naman kanyan. Hindi pa naman, wala pang magbubukas na istomata yan. Pero mararamdaman niya yung i-apply natin dito sa soil. Ayan. Tignan nyo, halos hindi gumalaw yung sabog. Meron na, nakikita nyo ba? Ayan. Kita nyo? Kahit na linubog natin, mayroon na. Ayos, yan. Baka hindi rin natin magagamit. Actually, for remedy natin, akala ko nga didiretso kasi may bagyo na naman. Pero expected yan, kung papasok yung bagyo, hihilain naman yung hangin niya, hihilain yung mga ulap. At meron yan 2 days, 3 days na gaganda yung sikat ng araw. Okay, ayos dito. Punta tayo dun sa nakiwalay.
Ayos na dito, halos wala tayong hulipan. Tignan nyo yung mga nasa ilalim, sumisibol na. Ayan, nakita nyo may puti. Ayan, napansin nyo? Ganyan kagaling yung palay mga ka-agri. Sinabi ko nga, ang importante sa sabog tanim, sisibol at sisibol yan basta natuyuan, nasikatan ng araw, natuyuan, sisibol at sisibol yan, parang mais yan. Basta wag lang mabaon ng napakalalim. Pansinin nyo. Ayan, habang lumiliwanag, nakikita na natin yung green sa magpa 5 days mamayang hapon. Okay, pulutin natin to kasi pag nagpatubig tayo, pulutin natin yung mga kuhol sa kanal, or pwede nyong gamitan ng pamatay kuhol na yung mga kanal dun. Pa-sprayhan natin yun para patay-patay yung kiwat at walang butas, hindi nagbubutas dun. Pa-sprayhan natin yun, kanal dun. Ayan, dami na. Sa 1 week ito makikita na natin, bilang pa kayo ng 2 days. Sa September 2 ito ay green na ito mga ka-agri. Tapos yung lupa natin, tignan nyo naman, wala tayong pang ginamit na pabulok dito. Hindi pa tayo nag-spray ng organic. Tignan nyo, ipapakita ko sa inyo ito para masundan nyo. Di ba ito dayami? Kahit na dayami yan, nung nagpatubig tayo lumutang, hindi nag-move yung mga palay dyan. Meron pa ring palay dyan. Ayan. Yung iba nahuli pa. Tapos yan, ang maganda dyan, marami tayong mga organismo. Nakikita nyo naman, bubuhagin yan ng bulate. Mga organismo. At i-decompose yan. Napakaganda. Malalaki rin yung magiging palay niyan. Pag totally na decompose, kailangan natin mag-spray ng corn natin. Yun, fish amino acid. At mayroon tayong ilalagay pa doon na mga ibang organic na dati nating ginagamit sa Majo Farm. Okay, dito natin sumibol na. Actually, mayroon tayo yung RC480. Pinakita ko sa mga group chat namin yung ating ginagawa dito sa sabog tanim, kung paano natin i-survive, yung paano makasurvive itong sabog tanim natin ng bagyo. Dinaanan ng bagyo. Nung nagsabog tayo, paparating yung bagyo. Wala tayong takot dahil sanay nga tayo na nababagyo. Sanay na tayo na sinusundan ng ulan dahil dyan naging bihasa na tayo sa direct seeding. Drum seeder, nagawa na rin natin yan. Ayan. Ninyo, ang dami ng sibol. Nagawa na natin lahat yan. Wala na tayong takot dyan. Yung nagsabing balabalasa, yun yung mga ulitin ko. Yun yung mga kulang sa experience, kulang sa sipag, tiyaga. Nasa kanila yung baon nila, hindi nila iniwanan sa bahay nila yung sinasabi ko na 3S, sanultit, sulit at sadot. Hindi, ayaw nila mamulot ng kuhol. Pag hindi natin pinulutan ng kuhol yan, mga ka-agri, marami tayong huhulipan dyan kasi yung mga sumisibol pa noon na yan, yan mga sumisibol na kinain na ng kuhol yan, sa dami ng kuhol. Ayan, hindi nyo mape-perfect yung pag-spray ng pamatay kuhol. Mayroon at mayroong lulusot dyan, kaya kailangan natin pulutin. Lalo, tignan nyo na palibutan tayo ng kanal. Medyo makapal na yung kwando, no? Pagkasabog dito sa dulo, makikita na natin, ang layo natin, nagkaka-green na. Ayan, mga kasama natin nagsabog dito, makapal. Ang diskarte naman dito, kung makapal, okay lang dito na makapal. Bagsakan ng tubig natin ito, okay lang. Yung mga sobrang sustansya, dito bumabagsak. Pero, ang kaibahan ng makapal sa sakto lang, katamtaman, kasi pag nagsabog tayo, kasya na yung kwan dyan. Yung 60 kilos, 40 to 60 kilos, kaya nating ikasya yan. Wag na kayong sumobra sa 80 kilos. 80 kilos yung binhin natin, pero ang kapal pa. Kaya yung 20 kilos na tira, ipinasabog ko dyan. Panghulip yun na doon sa harap, hindi natin tinamnan. Tignan nyo, ang kapal pa rin. Pansin nyo? Ang dami dito, lusot na lusot itong area na to, dalawa. Daming sumibol dito, ang kapal. Makapal na yan.
Baka yung ibinabad natin, meron kasi tayong binabad. Yan ay hindi na natin magagamit kasi nakita naman natin biglang 2 days na. Kahapon uminit din kasi, tapos ngayon sigurado yan na pagdidiretso hanggang Biyernes yan, Sabado. Ang ganda na. Wala na tayong maraming hulipan dito. Sisibol at sisibol pa rin yung mga napunta dun sa may tubig pa. Yan, kunyari yan may tubig pa. Sisibol at sisibol yan pag napatuyuan. Ganyan kagaling yung palay. Ang palay ay parang damo rin yan. Damo rin yan. Parang yung marapagay na magaling. Okay. Ayan. Dito tayo. Kaganda na itong sabog tanim natin. Ayan. At least nakikita nyo. Binubuo ko ulit sa inyo para masundan nyo yung direct seeding. Para wala kayong sinasabing may iwasan nyo yung balabalasa. Sa mga nagsasabi dyan na balabalasa, kulang kayo sa experience at pag-obserba. Kaya nandito si Agritipid para i-share sa inyo yung kanyang nalalaman sa mapa direct seeding, transplant, drum seeder. At nandyan na. Ayan. Na actual na ginagawa. Actual na nag-oobserba. Theoretical. Ina-actual. At ang resulta niyan ay success. Nakagri, hindi yung binasa lang natin, pinapanood, hindi tayo nag-actual, ay mas marami tayong sablay. Ang maganda dyan, ulitin ko, ang maganda dyan dahil nga pinag-pre-pray ko, mas pinag-pre-pray ko pa, kung nagsabog tanim ako, ay susundan ng pag-ulan. Kahit malakas pa yan na pag-ulan, basta yung isinabog nyo ay yung konting ngiti lang, yung sakto lang. Hindi mahaba, hindi lulutang yan, halos hindi nag-move. Tignan, pansinin nyo, ay hindi nag-move yung isinabog nila. Yung mga nandito, sinabog natin doon kasi hindi tayo yung nagsabog dito. Mga na, naghati-hati na noon. Kanya-kanyang na kasi maraming tumulong sa atin. Ayan. Pansinin nyo yung lupa natin kung gaano karaming microorganism yan, lalo kung hindi sana tayo gumagamit ng pamatay kuhol. Pero ito, note nyo, i-note nyo ito, si Agritipid hindi yan nagduduble ng pamatay kuhol. Kung may lumusot man ay pinupulot ko na lang yung lumusot. Bakit ayaw kong dublehin? Kasi ang gusto kong paramihin yung mga microorganism na siyang tumutulong para ma-decompose, mabilis ma-decompose yung mga dayaming yan, pinaggapasan, para pakinabangan yan maging nutres, kakainin din ng palay para mas makatipid mga ka-agri. Okay, ikot tayo, success dito. Yan yung kan natin, nakikita nyo na kumpleto tayo ng kanal. Basta pag sasabog tanim kayo mga ka-agri, kumpletuhin nyo yung kanal, yung talagang matutuyuan, tapos mamulot kayo ng kuhol, success na yan. Wala na kayong sablay sa sabog tanim, walang balabalasa yan, doble-doble gastos. Ba't kayo nagbalasa? Pwede naman magbabad ng panghulip. Yung mas early maturing variety, magkakasabay pa rin yan. Tapos yun na lang yung walang sumibol dun, yun na lang, yun yung sabugan nyo. At lulusot yan kasi malambot pa. Kadalasan naman yan yung hindi lulusot yung matubig, hindi naman patuyuan, yun yung sabugan nyo sa tabi niya para may panghulip kayo kung wala talagang sumibol. Ayan o, tignan nyo, mababa dito, lusak na lusak, nag-umpisa ng sisibol. Okay, post muna natin, ikot tayo dun, mababa na yung videos natin. Sharing is caring, puntahan yung YouTube channel natin, ipopost lahat natin dito. At may mga upload na tayo dun, land preparation sa sabog tanim, hanggang matapos na naman ito para masundan nyo. Sharing is caring. Punta nyo Agritipid PH, yung mga gustong may join sa group chat ng Agritipid. Ang daming magagaling na farmers doon, nag-actual, combine in organic fertilizer at organic foliar at soil spraying. Ay i-PM nyo ako sa Facebook account natin, April Banal Sugi, para may add ko kayo. Yan, pansinin nyo yung mga nasa dayami, sumibol yan, hindi gumalaw yan. Makita nyo, kahit pinatubigan natin na napakalalim noon, talagang sinagad natin, sumibol yan
Ang kagandahan niya, no, kung sabog tanim, huwag kayong matakot sa sabog tanim na daya-dayami yan dahil bababa rin yan, papantay. Mas maganda pa ang magiging palay niyan pag na-decompose yan dahil ang dami mga dayami na punta dyan. Ayan, dyan naipon. Pero tignan nyo, sumibol. Ayan, at least na-actual nyo na para wala kayong takot. Sa sabog tanim, okay lang na daya-dayami yan. Bakit? Matagal pa yung humaba yung ugat at hindi pa ganun na masasaktan sa hindi na decompose yan. Sakto, pagdating sa 21 to 30 days yan na decompose na yan. Lalo't kung mayroon kayong ini-spray na organic, mag-i-spray tayo sa 1 week. Kasi na para sa soil naman yun, para maparami pa natin yung organismo at para na rin sa tanim. Iba kasi yung tanim kong na-sprayhan ng organic na amoy niyan at ang laking tulong. Lalo't yung natin ay may NPK rin. Ayan, tingnan nyo, malalim na dito, mga banda dito, pababa, pero nakikita ko may mga sibol na, green na. Yung puti dyan, hindi nyo makita, sisibol pa lang. Tara, yan. Yung sakahan natin. Kaya si Ka-Agri-Defense walang takot yan na magsabog tanim, dinaanan na natin lahat yan. Pero sa transplant, wag nyong gawin yan, daya-dayami. Dahil ngayon, everyday yung transplant ay humahaba yung ugat nun ng half inch to 1 inch. O baka hindi nyo pa na-obserbahan yun. Obserbahan nyo. Everyday yan. Ibig sabihin, kabilis humaba yung ugat. Kung hindi pa na-decompose, yung totally na-decompose yung sakahan ninyo, ay yun yung cause na naninilaw yung palay ninyo, parang natungro, parang na-iron toxicity, zinc deficiency, ganun dahil sa methane gas pa na ayaw sumingaw, mainit. Mainit yun sa kuwan ng palay, mainit sa ugat ng palay, kaya nagkakasakit yung palay ninyo, napagkakamalan yung tungro. Ayun yung isang pinaka-kuwan doon, yung marunot, sabi sa Ilocano, kaya wag nyong gawin yon. Yung 3 to 5 days land preparation sa transplant. Sinasabi ko na, magkakasakit yung palay ninyo. Magastos, madadagdag kayo ng gastos sa lason. Unlike pag sabog tanim yan, napakaganda yan. O, tignan nyo. Daya-dayami yan, lalot lumutang yan nung bagyo. Dahil isinara natin lahat, itrinap na natin lahat para hindi maubos yung topsoil. Kasi nauubos habang umuulan, naaanod yung topsoil natin. Ayan, hindi ko pinakawalan yung topsoil para masustansya pa rin yung lupa natin. Okay? Nandito si Agri-Defense at yung mga kasama niya sa Agri-Defense group chat sa Facebook, sa Messenger, nagtutulungan, hinahanap ng mga magkakasama, hinahanap ng Agri-Defense group team na ihanapin yung makakatulong na pamamaraan natin sa inorganic fertilizer at organic foliar and soil spraying. Inaalam na namin yan, tulong-tulong. Mas maraming nagtanim, mas maraming sumubok, mas mabilis natin pag-aralan yan. At successful naman yung mga result ngayon. Yung palay nila kagaganda. Result ng paggamit ng organic na idinagdag nila sa pagpaparming nila. Hindi lang nakabase sa inorganic fertilizer at mga chemicals. Ang ginagawa natin ngayon ay isi-zero natin yung, kung maaari isi-zero ng Agri-Defense Group yung paggamit ng lason. Para yun talaga yung makakatulong sa lupa natin. Kung naibalik natin yung lupa, katabaan ng lupa, ganda ng lupa, sigurado yan na malakas yung ani, mababa ang gastos. Doon nyo talaga mararamdaman yung mataas na ani at kita. Dahil nagbawas kayo, habang nagbabawas kayo ng patuloy na paggamit natin, pagbawas ng mga lason, unti-unti nating nababawasan yung gastos natin at naiitataas yung ani, yun yung kita. Hindi yung sa starting pa lang napakaraming gastos na wala yung kita pag kinumpute nyo yun. Computein natin yung gastos nyo doon, halos isang sako na yung inispray ninyo na lason sa inyong palayan. Kamahal ng chemicals ngayon, umaabot ng mahigit
1,000 kahit yung mga herbicide. Paano nyo sasabihin na paano kung na-timing na mura yung palay ninyo, wala kayong kinita. Pagkumparahin natin 150 yung inani ng katabi nyo, gumamit ng napakaraming abono, tapos katabi nyo lang area, gumamit ng may organic na pamamaraan. Pag kinumpute nyo yun, baka talo pa sa net income yung gumamit ng napakaraming lason at linason pa yung environment, pati katawan niya. Hindi niya alam na bumabagsak yung katawan niya habang tumatanda. Okay? Tara, okay. Success dito. Sumibol na. Wala, hindi na natin magagamit yung kwan. Actually, nagbabada ng 25 kilos for panghulip sana yon, pero sa assessment natin ay okay na. Lalo dito, tingnan nyo, medyo matigas dito. Lutang yung mga dayami dito. Kasi hindi may ibaon dahil nga mababaw. Pero tignan nyo yung pag-improve natin dito sa soil dito sa taas. Dati ito may buhangin. Mabuha-buhangin dahil sa patuloy na hindi tayo nagsusunog ng dayami at pagbawas ng mga lason-lason na yan, buhay na yung lupa natin dito sa taas. Tingnan nyo. Ayan, daming sibol yan, hindi nyo lang makita. Daming sibol at ang daming ibon. Yun yung kanya, akasya. Yun yung kuta nila, oh. May mga ibon dyan. Hindi na nila nakita itong kwan natin. Nakabaon na. Pati daga. Yun yung kwan naman yun. Yun yung benepisyo nun. Advantages nun. Maka-agree na nalubog yung butil. Kaya nga mas gusto ni ka-agritibis na nakalubog yung butil kaysa nakalutang. Kaya nga mayroon tayo yung hybrid. Lalo yung hybrid, kukunti yung pinupudla natin sa punlaan pa lang, pwede nating ipalita yung talagang ilubog natin para kakasya pa rin pag itinanim natin sa 1 hectare siyang 15 kilos na yan. Okay, ayos. Okay na, sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat. Natin yon, gumagapang. Ang isang kuhol kayang pumutol ng kwan nito ng 20 na puno. Paano pa kaya kung maliliit, di ubusin niya yan habang dumadaan. Kaya pulutin nyo, kaya nga ikutan at ikutan ninyo yung sakahan ninyo. Kung may sabog tanim kayo, maintain nyo yan kahit 1 week para iwas hulip-hulip at balasa na sinasabi ninyo. Okay, mga ka-agritipeds, yung pinakadulo ng hybrid natin hanggang dun sa irrigation. At tignan natin, siyempre mas mahina, mas kukunti yung naisabog natin sa hybrid. Tayo ang nagsabog dito. Pansinin nyo, dito sa malalim na, dito tayo mag-focus, mayroon. Ayan, sumibol na. Kaya ligtas na rin. Kung mapapansin nyo, mayroon na yan. Zoom natin. Dito na sa malalim natin evaluate. Okay, may basa pa. Mamaya matuyuan yan, sisibol lahat yan. Kanyang kagaling yan. Okay, ngayon habang pumunta tayo, pabalik na tayo, na-assist na natin ay success itong sabog tanim ulit natin sa land preparation na 5 days ay success. Basta ubusin yung kuhol. Kaya nandito tayo ulit, tinitignan natin kung may lulusot pa dito sa kanal, pulutin natin. Tapos ito, patubigan natin sa susunod. Kung may tubig ito, isprehan natin itong kanal para hindi na pupunta dyan, mauubos kasi matagal pa lumaki yung sabog tanim natin. Kailangan matanggal na para maiwasan natin yung hulip-hulip. Yan, tanggalin natin, kunin natin itong mga to, pwede nating itcha dyan kasi wala naman na madamis yan, wala tayong paglagyan. Ayan, success. Kung mapapansin nyo, hintayin nyo mga hanggang Sabado, Linggo, totally green na ito lahat mga ka-agri. Makikita na natin. Tapos itim na yung lupa natin dito dahil nga kargado yan ng organic matter. Maganda yung organic matter ng sakahan natin. Ang dami nating abono na ibinalik. Biruin nyo ilan tonelada yun. Ang lalaki ng palay natin, umabot hanggang noo, lagpas ulo. Ganun karami yung abono natin dito. Kaya kahit applyan natin ng kukunting inorganic, gagamit pa rin tayo nun kasi nga sa tangkad yung hahabulin natin. Slow release yung organic,
Lalo kung early maturing na itanim natin, kailangan nating pabinatin. Kaya kailangan hindi natin maiwasan na hindi pa rin gagamit ng inorganic fertilizer. Ayan, kunin natin. Ayan, may sumisibol na puti sa mga malalalim. Pansinin nyo. Success. Itong natin, pati itong hybrid natin. Abangan nyo itong hybrid natin. Ginawa na naman natin ito. Nagsabog ng hybrid. Malakas daw umani ito at tignan natin ang galing ng hybrid compare natin sa inbred. Kung paano natin alagahan yan at ilan ang aanihin sa walang timing. Gaya nga ng sinabi ni mahal nating PBBM, climate change. Climate change na mahirap na timingan yung climate natin. Magtanim yung gustong magtanim. Wala na yung tinatawag na dry season at wet season. Pagalingan na lang yan. Kaya ang naisipan kong diskarte dyan para walang lugi, ibaba talaga yung paggamit ng chemicals. Doon kayo kikita, ibaba yung paggamit ng chemicals. Pagandahin yung lupa kahit pag area panganin nyo yan, walang lugi. Malaki pa rin yung kita. Unlike pag hindi nyo maibaba yung gamit nyo mga lason-lason na yan, nakapokus kayo dyan, ayaw nyo dagdagan ng organic na pamamaraan, ay magastos, kukunti yung kita nyo. Yun yung sinasabi ninyong kung bumaba yung price ng palay, nalugi na kayo. Kahit na pag area yung inanin nyo, lugi na kayo dahil sa dami nyong gastos na inubos, tapos pumangit pa yung lupa ninyo. Ayaw nyong ibalik yung mga dayaming pinaggapasan. Huwag kayong magreklamo dahil nasa sa inyo pa rin yan yung management. Ang last pa rin yan ay yung management ng tagasaka ninyo at may-ari kung bakit kayo nalulugi. Okay, kaya huwag na tayo magsisihan. Galingan ninyo, mag-research at simulan nyo na ngayon, actual. Huwag lang puro theoretical. I-actual nyo at ang resulta nyan ay success. Mag-observe kayo. Okay, sharing is caring. Ikakat na natin. Magandang araw ulit sa ating lahat. Nandito sa Ka-Agri-TV, handang tumulong sa inyo sa pagpaparming. At sama-sama, tulong-tulong itaas ang ani at kita. Para matigil yung importation na yan, kailangan nating umani. Kailangan nating tumayo sa sarili nating paa dito sa bansa na kaya na nating i-produce yung napakataas natin. Taasan natin yung average na 4 tons na pako sa 4 tons na ani ng buong bansa. Okay, puntahan natin, punlaan natin doon. Meron tayong punlaan doon, ganyan si Ka-Agri-TV. Papunta ka pa lang, pabalik na siya. Dapat palaging naka-ready. I-advancean natin ang lahat ng bagay-bagay para hindi kayo sasablay. Papunta pa lang yung problema, solusyonan nyo na. Nandyan na yung solusyon, ganun. Okay? Itong unang pinitak natin, successful. Ayan. May basa-basa pa pero makita nyo, naglalabasan na yung puti. Ngayon, matutuyuan yan. Kahit yung nasa tubig, mayroon niyang laman. Sisibol at sisibol pa rin yan. Ayan to, malalim. May sisibol pa rin yan. Gagawin natin dyan na galing yung panghulip. Ayan, kung maaari sana hindi natin huhulipan ito. Ayaw nating hulipan to, hybrid dito ng inbred para makita natin yung diferensya nila. Galing sa lamig, walang timing. Galing sa hangin, mahina solar radiation. Aanihin natin to ng December. Swerte na kung hindi daanan ng 3 bagyo yan. Kadalasan 3 bagyo yung bago anihin, 3 bagyo yung nararanasan ng palusot natin. Yan o, naka-ready palagi sa Ka-Agri-TV. Hindi yan magpapasablay. Ayan, meron tayong panghulip. Mga pag umarangkada na yan, patubigan natin to, abunuhan natin. Mas mabilis kumuha dito ng panghulip. Okay, sharing is caring. Tara, bye-bye. Hatid mo na naman tayo sa school. At marami tayong gagawin ngayon din. Nakahinga na tayo ng maayos. Ito yung punlaan natin, din natin pinagalaw. Walang tanim yan. Walang spray yan ng pamatay kuhol. Bye bye.